ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, ang inyong pong kabarkadahan kay Kristo. Si Father Pep po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating 6 o'clock habit, ang ating radio program na Barkadahan kay Kristo, no? And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ng 91.9 Bright FM, Friends tayo. And it's March 10, 2015. Yan. Okay, at kulang yung ating barkada ngayong Tuesday, no? Anong nangyari sa isa? Joanne, anong nangyari sa'yo? Hindi dumating, ha? Hindi ba, hindi ba nagpaalam na hindi darating? May naasikaso po mo, hindi po natapos. Talaga. Okay. Akala ko, sabihin ko na naman, pagaling ka. So, busy lang. Opo. Okay. Sige. At bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. At ayon po sa calendar natin, liturgical, today is the third week or third Tuesday of Lent. Yan. Mm-hmm. Okay. Sister Rose? Hello, kumusta po kayong lahat dyan? Si Sister Rose po to, ang inyong kaibigan sa Himpapawid. Huwag po kayong aalis at tayo ay magandang ating pag-uusapan. Eksakto po siya ngayong Lent. Ayan po. Stay tuned. Yan. Thank you. At of course, pinapasalamatan natin ang ating beloved Archbishop, no? Si Apong Dong kahapon, ha? Inulan siya ng text pero masaya siya na nakibahagi sa atin sa ating radio program. And of course, sabi ko nga sa kanya kagabi na sana'y maulit muli. Yung kanyang pagbisita dito sa atin, no? Patamong yung text pang hindi ko na nabasa. Kasi daming mga pumasok na text kahapon pero wala na tayong time kasi actually nag-exit na tayo kahapon, no? And ganyan din yung kahapon yung birthday ni Abseto. So nagpunta kami doon. Actually kinukwento niya sa table, no? Nandun si Nabisha Bobet, si Nabisha Pambo. No, nag-dinner kami diyan sa seminary. Kasi nga birthday ni Apong Seto, no? Kinuwento niya yung sa radyo. Kinuwento niya, tuwang-tuwa sila. No? Sabi niya yung mga tanong. Kinuwento niya yung mga tanong. Yung bang isang text na sabi niya, pwede hubang iwanan ninyo yung pagka-arsobispo nyo? Bakit daw po iiwan? Kasi nga gusto nilang parang gamutin niya yung mga sugatang mga parokya. Mga parokya. Parang ganyan. Kamukha nung gospel kahapon, no? Si Elijah at si Elisha. Kinuwento niya sa tatlong obispo. Tuwang-tuwa sila. Nag-enjoy naman kahapon sa ating sa ating radio program, no? Thank you very much, Archbishop. Thank you po. Ewan ko kung nakikinig siya ngayon, no? Nasa isang parokya kay Father Pete. Okay. Okay, at wala ba tayong ngayon? Birthday celebrants? Wala mo. Wala. Tinignan ko na yung calendar natin. Yung March 10, wala, no? Bukas meron. Sige. Okay, at ibigay na natin, Sister Son, ang ating mga hotline numbers, ang ating Sun hotline number, 0932-4620898. Ang ating Globe hotline number, 0905-302-5768. Okay, at text line numbers naman po, kung gusto nyong mag-text sa Smart po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Globe naman po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Yan, at para po sa ating mga gustong maki-member ng ating Connect Katekista program, just type REG, all capital letters, and then your space, and then full name, and then slash the name of your vicariate parish or your school, no? O kaya yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered po ay every day you will be receiving messages, no?
at from the Lord, at kung may mga kahilingan kayo, intention, pasasalamat, pwede nyo pong i-text ang number na yan, no, at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And of course, pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Okay, counseling line naman po, 0922-831-5967, 0922-831-5967. At kung gusto nyo naman pong manood ngayong kasalukuyan sa internet, punta po kayo sa www.ustream.tv, then i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto nyo naman pong marinig yung mga nakaraang episodes namin hanggang yung kahapon, may Facebook account naman po kami, no? Yung pong account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Ayan, nandoon po lahat ng mga past episodes na gusto nyong marinig. Yan, of course, thank you po kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Yan. Okay. Okay. Sige. Marami kayang nakinig kanina sa ating kwentuhang Katoliko. Kasi hindi ako nakapakinig kanina. Nag-live yata sila kanina. Nag-live ba sila? Oo. Okay, good. Kahapon yung nag-record. Oo, dumadami na yung mga nagla-like doon eh. Yeah, kung minsan hindi ko na 2 days na niya hindi ko napakinggan, no, kasi very busy ako. Ako nasa Angeles But din ako. we will be joining them, no, of course, anytime that we are available. Sige. Okay. Sige, at babasahin po sa atin ni Sister Rose ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pait nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasiya niya ang isang hari na nagpabayaran ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000. Dahil sa siya'y walang ibabayad, inuutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at ipinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya noon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwang lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ring mahabag ka sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggat mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay. Sister Son.
Okay, wow, si Saint Peter nagtanong sa ating Panginoon, Opo. kung ilang beses siyang magpatawad. Parang, nagtatanong si Saint Peter, quantity. No, hindi quality. Okay, quantity ang tinatanong niya, no? Pero napakaganda ng sagot ng Panginoong Hesus sa kanya, no po. At ito pong pagpapatawad, napakagandang tamang-tama po sa Lenten season, sa panahon ng Kwaresma. Ito pong topic na pagpapatawad or forgiveness. Kasi po ang pagpapatawad dapat nanggagaling sa puso po. At hindi lang po yon. Sabi nila, forgiveness daw is not only relational. Hindi lang siya relational, kundi dapat may tiwala, dapat mutual. No? Parang kahit yung the Lord's Prayer na isang parte ng Lord's Prayer, forgive, yung capacity natin to forgive nandoon po, no. Ito po, hindi tayo magkakapagpatawad kung hindi nanggagaling sa puso, at ang importante po, kung walang grasya ang Paginoon. Yun po ang importante. Kung tayo lang, hindi nating magagawang mag-isa. But with the help of God's grace, makakaya po natin, no? Ang pagpapatawad po, hindi lang nangangahulugang parang tapos ng lahat, ganon. Kundi hindi lang po yung disregard mo kung ano yung cruelty or injustice na ginawa sa iyo, no? Kasi po ang forgiveness, decision ito na mag-move forward tayo sa relationship natin with that person. So, yun po. Yan, Sir Rose. Personal decision natin. Thank you. Opo, Mr. napakaganda po ng gospel natin ngayon. Pinakita po ng ebanghelyo kung gaano kabuti, ka-merciful, ka-compassionate po yung Hari, which is our God, na humingi lang po tayo ng tawad, patatawarin niya tayo. And that remind us na sana maging ganun din po tayo sa kapwa natin. Pero as a human person, human nature natin, parang napakahirap po yun, lalo na pag nasaktan ka talaga. Pero kamukha po ng sabi ni Sister Son, with the grace of God, magagawa po natin. Yan. Yun po. At kahapon alam mo sa discussion natin kay Bishop Tong, no, nasabi niya itong yung forgive, no. Sabi niya yung hindi forkeep, kundi forgive. No, the root word is actually give, no. Ibigay mo. Magbigay. Kasi ano ba yung binibigay natin dito? Well, unang-una yung parang binibigyan mo siya ng release sa ginawa niyang mali sa iyo. Opo. Kasi parang may bondage din, 'di ba? Yung parang naka-enslave. Kaya nga when you forgive, parang may freedom no? Nakakaroon tayo ng kalayaan, no? And at the same time, we give up yung kung minsan yung gusto nating gumante. Yan. We give up pagka may forgive. Opo. So, yan ang parang katuwang ng word sorry. Yung sorry, napakagandang no? Kasi it really opens new possibilities sa new relationship. Sorry, pagkatapos, you forgive. Opo. Yan, parang ganyan, no? You give, of course, na parang, sige, kinakalimutan ko na yung parang utang mo, I am releasing you from the wrong thing I did to you. And at the same time, hindi ka na kita gagantihan, o kaya yung iisip ako na paraan para makaganti ako sa iyo, no? Hindi na masama talaga, no? Kaya napakaganda yung yung forgiveness, no? Although mahirap, pero makikita mo yung consequences nun, no? You know, a very difficult act, kung minsan na kailangan natin gawin, kailangan isipin mo na may ibubungang maganda. Opo. Yun ang i-focus mo, hindi yung kahirapan. Talagang kung minsan mahirap talaga, no? Lalong-lalo na kung ang isang tao ay hindi niya deserve yung forgiveness mo. Kasi masyadong napakasakit ang ginawa niya, yung ganyan, no? Lalong-lalo na kung malapit sa'yo, o kaya kadugo mo pa. Anak, number one yan. Diba? Napakabigat niyan, no? Pero alam niyo, may nabasa ako na isang psychiatrist, sabi niya, alam mo yung mga psychiatric patients, yung
ano nila yung mental, di ba? Opo. May mental disorder. Opo. Oh. Sabi niya, kung daw makukumbinsi mo yung mga mental o psychiatric patients na ang kanilang mga utang o kaya yung mga kasalanan nila, yung kapalpakan nila, napatawad na. Sabi niya, 75% of them will walk out, sabi niya, out of the hospital the next day. Gagaling. Parang gano'n, yung, oo. Oo. Napakaganda, di ba? Yung, Oo, Among. oh. Kasi, alam mo naman sa buhay natin, no? Sino ba sa atin ang walang utang? Oo. Di ba? Opo. I think it's part of life, no? Na may Opo. utang na loob ka, Kaso. ano pa, o sa kaso. Oo. May Hindi utang lang dahil pera, may oo. ginawa kang masama, o Opo. kaya pera. Mm-mm. Ang dami natin ganyan, no? O utang ko sa iyo ang aking kaligtasan, utang ko sa iyo ang aking buhay. Opo. Marami tayo may mga utang, no? At kung minsan nga, kailangan nating bayaran, di ba? Opo. Pero kung minsan wala tayong pambayad. Oo. Okay? Kaya nga, dahil wala tayong pambayad, kung minsan yung pinagkakautangan natin, sabi niya, ay kalimutan mo na yan, no? Opo. Huwag mo nang isipin. Yung release from our debts, no? Itong ginawa ng hari sa Ebanghelyo. Opo. Hindi ka ba matutuwa dyan? Opo. Di ba? Mm-mm. May utang ka, pagkatapos Bayad ka. Mawawala, Bayad ka. na. Parang, Sana lahat ng ayan ang Jubilee year. nagkakautangan. Yan ang ibig sabihin ng Jubilee year, eh. Di ba? Opo. May mga utang. Hindi, baka babatuhin tayo ng mga nagpa 5-6 dyan. Ano yung mga Bombay, no? Mga 5-6. Baka, Yung mga akala natin nagpa-5-6. akala nila aalisin natin ang kanilang business, no? Opo. Diba? Yung utang talaga, I think it's part and parcel of life, no? Oo. Pero of course, it's really an advantage, not only to the one being forgiven, but to the one who is forgiving. Opo. Diba? Yan nga, yung nagbibigay ka, no? Kasi nga, sabi nga nitong ating ebanghelyo, yun nga, yung lalo kang bibigyan ng pagpapala ng Diyos at Opo. lalong-lalo na papatawarin ka rin ng Diyos, no? Let me cite dito sa Old Testament, no? Kasi sa buhay nila, sa religious sa religion nila, no? Yung buhay nila pananampalataya mga Hudyo. I think it is written in the book of Sirach, no? Sabi niya, yun nga, forgive your neighbor's injustice, then when you pray, your own sins will be forgiven. Kaya nga ipapatawarin ka ng di ba? Opo. So, Sa'yo, oo. din. Kaya nga later on di-discuss natin 'yan kung yung sa gospel natin, di ba? So they believe in that, no? Na mga Hudyo, it's part and parcel of the religious life na it's their duty to fulfill na magpatawad, no? Kasi nga they believe once you forgive your neighbor's injustice, sabi niya, when you pray to the Lord, your own sins will be forgiven. Okay? And then, ito ang gospel dito does not only talk about forgiveness, but ito nga yung number. Ayun. No? How many times will I forgive? Sabi ni Symbolical Saint ba Paul. ito, Oh. Among? Hindi. Alam mo, Sister Son, so sa kanila, it's their duty to forgive. And yet, may limitasyon. May hangganan Kaya po. Yan, no? may hangganan. Kaya Oo. sila. At alam niyo kung ano yung numero? 7 means Hindi, perfect. hindi, Sister Son. Ano yun? This is, I think, found in the book of Job, no? Job 33:29. Sabi niya, you forgive man twice or 3 times. Okay. Oh, yun lang. 2 times or 3 times. Pero, tingnan mo ha, most of the Jewish leaders during that time proposed that it was more than enough to forgive 4 times. So, generous ka na kung pinatawad mo ng 4 na beses. Ano na yon? It exceeds, no? What is written sa kanilang sa scriptures, no? So, 2 or 3 times. Hindi ba kung minsan sabi natin, sige, second chance, ha? 2 is enough, 3 is too much. Di ba? Ganyan tayo, di ba? So, 2 or 3, no? So, pag 3 na, medyo, na yon, parang maximum sa kanila, ha? So, yung turo na pag nagpatawad ka ng 4 na beses,
ba? Extra generous ka. Oo, mabait na bait ka na. Mabait ka na. Opo. 4 times. Kaya nga, dito natin isipin itong kaya i-contextualize yung sinabi ni Peter. Anong sabi ni Peter? 7 7 times. times. Akala ni Peter, di ba? Dahil dinamihan Sobra niya. na yung 7 times. Sobra yung 4 lang sobra na, di ba? So 7 times. Parang sabi ni Peter, siguro tatama ako dito. Yan, no? Pagka sinabi ko 7 times sa Panginoon baka sabi niya, uy, generous ka, Peter, 7 times. Pero napahiya. Oo. So, sabi niya, as many as 7 times, Lord? Tumawa lang siguro ang Panginoon. Hindi, sabi niya, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Siguro si Peter, nagtaka siya. Baka hindi man alam ang simple arithmetic ni Peter, no? 70 times 7? Siguro, he could not imagine. But Lord, kung palang yung 7 times, akala ko sobra na ako. Ayan, no? Anong 77 times, no? Parang it seems to be impossible that they cannot think. And maybe even Peter was really surprised with the answer of the Lord, no? Pero it's really a figure of speech. Opo. Itong sinabi ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng 70 times 7? Ang ibig sabihin lang that every time na nagkakasala ang iyong kapwa, ang iyong kapatid, ang iyong ina, o kung sino man yan, every time they sin against you, you have to forgive. Yun ang ibig sabihin ng 70 times 7. Parang talaga, no? Parang sa cellphone, Unlimited. load. Parang no? Unlimited. Pero tayo, oh my God, kaya ba natin gawin yung unling yan? Mahirap, Mahirap, di ba? Kasi kung minsan parang ang tao magsasawa, no? Palagi na lang, no? Kaya nga yung sa 2 is enough, 3 is too much. Usually that's the case, Oo, yun talagang 4 na beses. Tama itong sa mga, yung turo ng mga religious nesa. Pag nagpatawad ka ng 4 na, masyado kang mabait. Mabait ka ng mabait. Baka sabihin sa'yo, masyado kang martir, ha? Itang sabihan itang malambot kayaro nga da. No? Yung Kapampangan. Yung agad kang malulunos, agad kang lalambot. Ganon ang image ng isang taong yung nagpapatawad parati, no? Okay, linoloko ka na tapos ganyan din ang yung nagpapatawad ka, di ba? But I think that is a wrong notion of a forgiving person. A forgiving person for me is a very tough person. Because it is not easy to forgive. Mahirap. Lalong-lalo na yun nga sabi mo na kaibigan mo, o kaya kapatid mo, o kaya magulang mo, no? O ano pa ba, o kaya ka-office mate mo, basta trusted. Kasi lalong-lalo na sa relasyon, pag nasira yung trust mo, no? Napakasakit talaga yung bang, yun nga, I think, yan sa Holy Week, makikita natin yan. The denial of Peter. Sunod-sunod na yung mga gospel na yan Actually, yan ang isang recollection na natin. Input sa Lenten recollection natin. Yung sa year of look at Jesus. Diba? The gaze of Jesus. The gaze of Jesus, no? Full of mercy yan ang and compassion. An introduction dun sa recollection natin sa Year of the Poor. Okay. Yung hindi ba yung the gaze of Jesus parang nandun sa sa Gospels yung the denial of Peter. Hindi ba yung pangatlo tapos tumilawok. Tumilawok yung tacho. Tacho. Yung tandang, no? Tandang. Pero sa yung sa Kapampangan tacho. Kaya nga yung sa yung sarsuela. Tulaok. Tulaok ng tacho. Di ba? Natin yan, March 14, ha? March 14. March 14 na yung niyan. Sa linggo, sa Sabado. Saturday. Sa Sabado. Saan po mo? Sa Robinsons, no? 6:30 in the evening. Anyway, yun nga yung pagkatapos nung pagtilawok ng tandang, tinignan ng Panginoon.
si Peter. No? Pero yung tingin ng Panginoon naku yan. Full of awa, Diba yung, forgiveness. Oo, at nadama ni Peter talagang parang hiniwa siya. That's why sabi ng gospel, no, he went out and cried, no, and he wept, no. Talagang umiyak si Peter, 'di ba? Oo, parang yun nga kasi pinagkanulo denial. Opo. 'Di ba? Trusted si Peter tapos dinideny, 'di ba? Pero it seems na kuminsan ang laki talaga ng kasalanan ni Peter No, kung totoo mo. Unang-una siyang leader ng grupo Siya ang pinagkatiwala ng Panginoon sa sabi, you are Peter, upon this rock I will build my church, 'di ba? Opo. Walang walang in-entrust ang Panginoon sa ibang disciples, no? In-entrust niya ang simbahan niya kay Peter. Tapos ganun po yung ginawa. Look at the great trust, 'di ba? Yung pagkinagkatiwala. Pero ito nga, no? He denied the Lord 3 times, no? Kaya nga yung talagang yung forgiveness napakabigat niyan. Kaya nga don't ever think na parang yung nga malambot yung yung ilong ng mga nagpo-forgive, no. I think it takes a lot of grace from the Lord, di ba? Opo. Oo. Kasi mahirap namang yung pinagkatiwala sa iyo and then yun nga, no? Kaya nga. Oo. Talagang masasaktan. Yan. Kaya mahirap talagang magpatawad. Oo. Kung hindi lang sa grace of God. Yan. Okay, tutuloy natin yan, Stresson, kasi may second part itong ating gospel, no? So, pinatawad itong, pero may ginawa itong alipin, no? At, kahit na rin tayo magagalit sa kanya, no? So, mag-break muna tayo at, of course, sa ating mga texters po, no? May mga texters na tayo. At i-share nyo po yung inyong mga insights regarding our topic today, na yung pagpapatawad po na God's forgiveness, no? At mamaya po sa ating second segment ay babasahin natin ang inyong mga text messages. For the meantime, ay mag-break muna tayo, no? Magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay,
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. No? Kanina po sa ating first segment, nilayan po natin itong napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo sa gabing ito tungkol po sa pagpapatawad. No? And of course, nasabi nga natin kanina, akala ni Peter yung 7 times, marami na. Kasi nga talaga nasa batas nila na 2-3 lang, pero kung 4 pa, mas mas mabait ka. Siya, dinagdagan pa, 7. Pero akala niya, mas marami na yun. Mas marami yung kay sa ating Panginoon, no? 7 times 7, no? Ibig sabihin lang, every time, no? That your brother or your sister sin against you, kailangan mo siyang patawarin, no? And it takes a lot of grace, sabi ko nga na kanina. Well, human as we are, kuminsan po ay napakahirap, no? Pero sa pagpapala ng Diyos, no, ay pwede natin gawin ito. And of course, pag ginawa po natin yan, no, there is, of course, freedom, no, at kapayapaan. Because it's actually restoring, no, yung ating relationship sa isa't isa. May mga text yata tayo, Sister Son. Oo, Among. Sige. From 1427, good PM po. Dito po sa Pampanga Provincial Jail, kami po ay nakikiramay kay Warden Christopher Carrion. 35 years siyang naging tatay namin. Isa rin siyang katikista dito. Nakalagak sa Kabetikan Shrine. Lilibing po bukas 3 PM. Salamat po. Okay. Pagdasal natin Guard ang Edwin. Warden, anong pangalan? Christopher. Christopher. Sige po at Okay. pagdarasal natin yung kanyang kaluluwa, no? Okay. Ito may nag-text parang drama. Okay. From 8122. Sabi niya, one day, a very poor woman prayed for food. A devil saw her and asked his slave to deliver some food for the poor woman. So, sabi po nung devil, bring that food to her and tell her it came from the devil. And then, sabi naman po nung slave, so the slave gave the food to the woman. The poor woman gave thanks and ate the food. So, sabi po nung slave, do you know where that food came from and who gave it to you? Sabi nung poor woman, I don't care where it came from because I believe when God works in His way, even the devil obeys Him. Yan. Amen. Praise God in all Sana things. nga Good ang PM po, demonyo God ay bless. sumusunod sa Panginoon. Thank you so much for that. Para siyang- Natawa ko. Yan. Oo nga. And then, good evening po. Pag-greet po si Ate Violi, Kuya Jess at Ate Bebet na may-ari ng JVA Junk Shop sa Lagundi, Mexico. Yan. Hello. Hello sa inyong lahat. Okay. Yan yung ating junk shop Sige. yan sa Oo, Lagundi. palagi siyang nakikinig ngayon. Yung Hunger Game, no? Ito, may tanong pa siya mo, may follow-up. Okay. Magandang gabi po. Matanong ko lang po, ang taong di po ba marunong magpatawad sa kapwa ay sa po bang kasalanan sa ating Panginoong Diyos? Okay. Pag hindi daw marunong magpatawad, kasalanan daw yon. Well, it can be, I think, no? Kasi baka yun nga, yung anger. Pride. Tsaka pride. Pride, anger, yes. Kasalanan ng pride. It can lead into that, no? Na pagmumulan ng pagkakasala ang ayaw mong magpatawad dahil nga may, yun nga, yung baka na-hurt yung pride mo, may anger. Usually kasi pag ayaw mo, talagang nakatanim dun sa ano mo, no? And it can start something which is not good, no? Yung nga, distraction and everything. Kaya nga, this will lead us to the second part of this gospel, Ayan, no? Okay. Pero basahin ko muna itong Sister Son. Sige. From 2396, sabi niya, each day is full of reasons to praise and thank God, even when life seems empty of comfort and joy. It is when our cups are empty that God fills them up, no? Real happiness comes not on achieving big things, but enjoying the simple blessings in life. Ayan. Ganda. Thank you po. Thank you so much from 2396. Ituloy natin, Sir Son, no? sige, Yung okay. tanong kanina na ito ba'y kasalanan, no? Palagay ko pagka talagang bakit ayaw mong magpatawad? So, yun, hurt and everything. Usually ganyan, no? At what's going on inside? Yan.
And sabi nga ng Panginoon, ano ba yung nakakarumi sa atin? Yung ba kinakain natin o yung ilinalagay natin dyan sa puso natin? Di ba yung nasa puso? Oo, yung nasa Yun, puso. oh. Yun ang Ano mo? What feeds you? Yun. Ano yung pinapakain mo? Ano yung inaalagaan mo? Di ba dalawang ano yan? Opo. Yung dalawang aso. Good and the bad. Oo. So anyway, if you brood over your anger, hatred, talagang panini mo, ano yan, sisimula yung kasalanan dyan, no? Okay. I know it's difficult. Sino bang hindi mahihirapan, di ba? Pero, come to think of it, yung sabi ko nga, ano ba yung ibubungan yan sa'yo? See? Hey, kung minsan sakit pa eh. No? Opo mo. Yun nga sabi mo. May studies po. Mhm. Usually daw 90% ng illness is because of unforgiveness. Oo. Hindi naman po sa kinakain daw natin. Alam mo, sister po ba yan? Ang nakita ko pong sekreto sa forgiveness na yan, pagdasal sila. Pagdasal mo yung kung kanino ka nagagalit, eventually may healed ka po eh. Kasi di ba mo, grabe nangyari sa akin. And yet nag-forgive po ako. Ang gaan, ang saya. Masarap ang tulog mo. That's right. Kasi yung there is peace, no? Opo. Freedom. Yan ang talagang eventually ang magiging consequence ng pagpapatawad. Of course, it's easier said than done, no? Madaling sabihin ito, pero talagang mahirap, lalong-lalo na yung the circumstances around the hurt, eh. Yun nga, kapatid mo, kadugo, lalong gumagrabe, di ba? Tapos kung minsan sa walang kwentang bagay lang ang pinambulan, di ba? Parang ganyan. Opo. So, pero minsan namong madaling magpatawad pag nakikita mong yung nagkasala, ang daling humingi ng tawad. Oo nga. Magpa-sorry. Yes, oo. hindi ka Kaya nga yung mahihirapan. sorry, forgiveness, magkadugtong yan, no? Oo. At ito pa, para maging madali sa atin ang magpatawad, itong sinasabi ng Ebanghelyo, no? Kaya nga ituloy natin. Okay. Opo. So, itong nasa storya, ang laki ng utang, Sister Son. Malaki ang utang, ha? Tapos, yan, 10,000 talents, no? 10,000. So, Malaki na 10,000 talents, no? Opo. Malaki na during that Malaki time, ha? na yung 10,000. Pati yung wife niya, pati wala Lahat. eh. Oh. Ari-arian. Wala eh. Hindi nila mabayad kahit na yung wife niya, children niya. Wala eh. Kahit na ibigay na yung pamilya niya, Hindi niya enough. mabayad ito. So, nagmakawa dito sa sa hari, no? At pagkatapos, itong nangyari nga, well, siyempre naawa itong yung hari, no? Sige. Sabi, out of pity, no? The Lord of the servant released him and forgave him the debt. Itong utang. So, ang laki ng utang. So, 10,000 Yeah. malaki. Okay. Pero, nung umuwi siya, siguro medyo sumisipol-sipol. Oo, Masaya. Ay, nako. Nawala Wala yung na akong utang utang. Yan, ganyan, no? Talagang, ang saya-saya ko, ganyan-ganyan, gano'n. Pagkatapos, naku, nasa lubong niya itong kamukha niyang alipin, no? Na ang kanyang utang, sabi dito, 100 denarii. 100 lang. Oo. Mas 100 maliit. lang. Yan, no? At, naku, no? Nasira siguro yung kakasipol niya kasi masaya, eh. Opo. Sabi niya. Tapos nakita niya itong may utang sa kanya. Sabi niya, talagang minamalas-malas nga itong araw na ito, masaya ako pero sinira yung saya ko nitong may utang sa akin. At ang ginawa niya, sabi ng ating ebanghelyo dito, naku, kinwelyo niya. Opo. Seizing him by the throat. Siguro Sinakal. hindi siguro makahinga itong kasi nga sa leeg, eh. Opo. Talagang ang ibig sabihin nun, Sister Son, talagang nanlilisik at punong-puno ng galit ito. Kasi kung hindi ka galit, hindi mo gagawin yung, 'di ba? Sasakalin mo itong taong ito, 'di ba? Talagang matindi. Opo. Itong galit niya, no? We really don't know bakit pa siguro nga malaki na yung 100 denarii sa kanila, 'di ba? Anyway, ito sinabi niya, bayaran mo ko. Naku. At ang ginawa itong sabi niya,
pwede bang, Brad, pwede bang pagpasensyan mo na ako, no? Babayaran naman kita, pero hindi ngayon. Nako. Ay, hindi pwede, sabi nung alipin na to, no? Na pinatawad ng hari, no? At ang ginawa niya, naku, yan, ipinatapon Pinakulong. sa bilangguan. Oo. Dahil hindi makabayad ng utang. Naku. Ngayon pala, may mga chuchua, yung mga yung Nakakita. mga biron. Yan, Opo. mga biron, Sister Son. Habang ginagawa pala nitong servant na to, this unforgiving servant, no? Ang yung pagsakal, tapos sinigawan, tapos ang ginawa niya pinatapon sa may na-observe itong mga kamukha nilang mga alipin. Naku, no? Nagsumbong ito. At siyempre ikaw na nagpatawad ng malaki, ikaw ang ang master niya. Anong mafe-feel mo? Ayan, nagalit. Yan, the Lord was now angry. Yan, Sabi nga, you sa wicked gospel. servant. Ang ibig sabihin, walang utang na loob. Oo. No? Masama kang alipin, sabi niya. Ang laki-laki ng utang mo, pinatawad kita. Ngayon, sabi niya, ang liit-liit lang kung kumpara mo sa utang mo. Oo nga. Ha? Pagkatapos hindi ka pa naawa sa kamukha mong alipin. Naalipin. Nako. At ang sa galit nitong nitong Lord, no, itong master niya, nako, ito. Siya pinatapon sa bilangguan. No? Well, etong the bottom line of this, ano bang ibig sabihin nito? Bakit kailangan tayo mahirap, Sister Son? Pero I think this is the first thing that should convince us na dapat tayo magpatawad. Kasi tayo mismo humihingi ng tawad sa Diyos. Yun, oo. Diba? Kaya nga yung nga Year of the Poor, mong sinasabi. Akala kasi natin Year of the Poor, yun lang mga mahirap na walang pera, ang iniisip natin. Pero hindi lang sila, kahit tayo. Yes. Dahil humihingi tayo ng patawad sa Panginoon. I think We are also beggars. one thing that will help us, pag ayaw niyong magpatawad, you think of all the sins that you have committed in your life. Sana diba? kung wala kang kasalanan. Yun, nga makasalanan po diba? tayo lahat. Medyo nakakakalma ng galit yun, no? Yung sabihin mo sa sarili, nga, no? Ang laki-laki ng utang ko sa Diyos, ang laki-laki na ng kapalpakan ko sa buhay. Opo. Yung mga lahat ng mga kasamaan ko, yung lahat ng kasalanan na ginawa ko, di ba? Pero pinatawad pa rin ako ng Panginoon, di ba? At itong aking kapatid na to, kung ikukumpara mo sa suma total, sabi nga, kung i-add mo lahat, no, yung mga kasalanan mo, maliit lang. Opo. Bakit hindi mo kayang patawarin? And yet, no, how many times, diba? Kaya nga, ito, Anli Anli. Well, alam mo si Son and Sister Rose, no? Kung minsan nga, may mga kumisan tanong sa amin about the sacrament of confession, reconciliation. Ito yung isang tanong At kung minsan ito rin ang isang dahilan bakit hindi daw nagko-confess yung ibang tao. Alam niyo kung ano? Father, sabi nung isa, no? Diyos ko, sabi niya, paulit-ulit lang naman ang kasalanan ko. Pare-pareho lang naman no? Bakit ko pa i-confess, Father? Alam na ng Panginoon niya, di ba? Paulit-ulit. Siguro nagsawa ng Panginoon sa akin. Parang ganyan. No? Opo. Pero sabi ko nga, brother, sister, hindi nagsasawa ang Panginoon. Kahit na kung minsan ay paulit-ulit. Kung paulit-ulit ka nagkasala, paulit-ulit din, no? Basta't yung pagsisisi mo, paulit-ulit din, ha? Paulit-ulit din tayong papatawarin ng Panginoon. Di ba? And this is what makes our God beautiful, no? Opo. This is how we should, no? Always appreciate and recognize, no, God's mercy and compassion. It is actually unlimited, no? Unlimited in a way na lalong-lalo na dito sa mundong ito, marami tayong mga pagkukulang, pero binibigyan tayo ng maraming mga chance ng Panginoon. Although hindi unlimited yan because there will be a day of judgment. Alam natin yan, no? Opo. May katapusan din ang ating maliligayang araw. Sabi nga dito sa mundong ito, no? Pero as far as we are living, no, dito sa mundong ito, yan,
basta pumunta ka sa Diyos, no, hindi magsasawa ang Panginoon. Pero naman, for God's sake, no, pag naman ang kapatid mo o kaya kaibigan mo, no, mahirap yan. Kaya nga, it is impossible kung magpapatawad tayo sa sariling lakas natin, no? Kakayanan, di ba? Opo. Ay, Oo. talagang Nahihirapan tayo. no way we can do it. But if we ask God, no, to give us the grace, no, to be forgiving. And then think about, yun nga, lahat ng ating mga kasalanan, na kung minsan ay mas malaki pa Opo. sa kasalanan ng ating kapatid, Sa no? humihingi ng Opo. kapatawaran. Oo. Otherwise, ito ang parang warning sa atin. Pag hindi ka nagpatawad sa mga kasalanan, sa kasalanan ng iba sa iyo, Diba? ay naku, baka hindi ka na patatawarin ng Diyos, no? Hindi mo na makakamit ang kanyang pagpapatawad dahil nga ito nga dinadasal natin sa our Father, di ba? Opo. No? Forgive us our sins as we forgive those. No? Pinapatawad, patatawarin tayo ng Panginoon at patatawarin din natin. Kaya nga ako yung minsan, mga nagkasala. we don't keep the end of the bargain, as they say, no? Kaya minsan ang Diyos, yun nga, parating magpapatawad sa, pero yung the end of the bargain is kailangan naman, Oo. no? You have to show, di ba? You have to express also that forgiveness. You have to extend, Opo. no, that forgiveness to those people na yun nga na nanakit sa atin. At yun nga, no, ang isa pang isa pang tanong ko minsan, no, Father, no, does it mean na pag nag-forgive ako, I will forget, no? Ang hirap po yung, di ba yung, I think, kantata ni Sharon Cuneta yan, yung forgive and forget. Di ba? Tagal na yun Magkasing edad kami ni Oo, forgive and forget, di ba? Kumisa na yung tanong nila Father, sabi niya, I want to forgive but I cannot forget. Hindi naman kasi makakalimutan sige. yun. Yan, sige. Pero yung pain po, Sister Rose. nawawala. Kasi Yun. makakalimutan mo yung pag nagkaroon ka ng Alzheimer. Hindi, kung minsan naman, makakalimutan mo. Kaya lang, kung minsan, may mamimit kang that will remind you of that. Yeah. Oo. Pero nga so, sandali lang, Oo. mariremind ka, pero pagkatapos nun, wala na. Kasi nagpatawad ka na Sabi nga ni Sister Rose, yun nga, kahit na ma-remind ka, pero wala na yung pain. Opo, na-healed ka na. Tama. Kasi pag hindi po tayo talaga nagpatawad, parang we are the prisoner Ikaw yung nakakulong That's right. Oo. So, Wala kang kalayaan. tayo mga tao lang, kung minsan, hindi po natin makakalimutan. Pero, ang kailangan nating i-let go, yun nga, Opo. yung hurt, yung pain, no? Ikaw din ang Yung mahihirapan. our intention to retaliate, the Opo. anger. Naku, wala na. Sana the next time na maalala mo, mare-remind ka, sabi nga ni Station, parang wala na sa'yo. Tatawanan mo na Yun, lang. tatawanan mo na lang. Thank you, Lord, for the grace. So, sometimes you really cannot forget. Pero, that's okay. Opo. For as long as you let go. You No? forgive. Yan, yung pain, yung hurt, yung anger, hatred, kung anong hindi ka nais-nais na nadarama mo dyan sa kalooban mo, no? Yun ang i-let go mo na. No? And if you do that, I think it's okay that although we cannot forget totally, ang importante po ay nagpatawad kayo Opo. sa ating mga... Napakaganda. Okay. Sige, may mga texters yata tayo. Habol sila. Sabi niya, thanks po. Yung ginread natin sa Lagundi. Sana mapatawad po ako ng asawa ko, sabi niya. Yun, ganun lang kaiksi. Pag-pray mo. Oo. Siguro pagkatapos niyang makinig sa atin dito, patatawarin ka na niya. Ayan. Okay, isa pa. Marami pong salamat kasi po 5 years na po ang nakalipas at di pa rin po ako mapatawad ng asawa ko dahil namatay po yung anak namin at ako ang sinisisi. Yun pala yung nangyari. Kaya nagtagal. Siguro bigyan mo siya ng time na maghilom yung sugat niya. Ayan. Okay, may texter pa, parang bati-bati na lang. Good evening po, pakibati naman po yung BF ko na si Clarence Esteron. Okay.
At Hi, pakisabi po, Clarence. mahal na mahal ko po siya. O, mahal ka daw niya. Yeah. Ayan. Okay. Okay, let us end this beautiful episode, Sister Son, with a very famous prayer, no? The prayer of Saint Francis of Assisi. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, let me sow pardon. Where there is doubt, let me sow faith. Where there is despair, let me give hope. Where there is darkness, let me give light. Where there is sadness, let me give joy. Amen. Amen. Yan. Let us sow love, no? Sabi nga ni Saint Francis. Napakaganda ng mga gospels ngayong Holy Week, Kamon, no? Talagang tumitimo sa ating Oo. kalooban, di ba? And I think, reflecting upon the message of the Gospels, no? Araw-araw, no? Talagang, we only do not learn, no? And understand, of course, scriptures, but at the same time, yan nga, no? It gives us a lot of enlightenment, no? And at the same time, yan, mas nabibigyan tayo ng direction sa ating buhay. No? Talagang, I hope, no? Talagang nakakatulong yung ating mga reflections sa ating programa. Okay? Okay, paalam na kayo. Sige Sister po. Rose, greetings and paalam. Babatiin ko lang po yung mga mabubuti kong kaibigan. Hi, Tess. Hi, Normie. Hi, Michelle. Hi, Sanadu. Bye-bye. Thank you po. God bless. Thank you, Sister Rose, and of course, si Sister Joanne, kahit nawala. Oo nga. Ingat ka, Joanne. See you next Tuesday. Yan. Okay, yes, Sister Son. Magandang gabi po ulit at bye-bye po. Sana po magpatawad tayong lahat ngayong, lalo na ngayong Holy Week. Good night po and God bless. Of course, tama po yan. At para po magkaroon tayo ng kalayaan at lalong-lalo na po kapayapaan at katahimikan sa ating mga puso. No? Ito po ang isang bagay na hinihiling sa atin ngayon ng Panginoon. No? Kung paano po tayo kung minsan humingi din ng tawad sa Panginoon, ng kanyang awa. Sana po tayo maging instrumento rin ng awa at pagpapatawad sa iba. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.